Madaling araw pa ay gumayak na sila sa pag-alis papuntang probinsya namin. Alam namin na siksikan na sa pagsasakay kung alanganin sa oras, kaya inagahan na nila sa pag-alis. Buti na lang mabait si Lord sa amin. Binigyan niya sila ng taksi na mura lang at lahat sila ay sabay-sabay na at komportable sa pag-upo. Nakatulog pa sila at nakapagpahinga ng maayos habang nagbiyahe. Bihira lang talaga na makakita ka ng malaking taksi papuntang probinsya namin. Pero binigyan sila ni Lord na sasakyan na hindi inaasahan. Sobrang na-amaze sila sa paligid na kanilang nadaanan. Napakaganda at napakaaliwalas. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Tahimik at presko ang paligid mo. Ayan, maaga sila nakarating sa kanilang pupuntahan. At sa taas pa ng bundok ang bahay nila, kaya abot hininga. Sa pag-aakyat, hindi naman po masyado malayo kasi makikita mo lang ang bahay, pero nasa taas nga lang ng bundok. Iwan ko bakit nasa tuktok sila, ang laki pa ng space sa baba at patag din. Maya't maya, bumaba naman sila para bumili sa tindahan. Nasa kabilang baryo pa ang pinakatindahan nila. At kailangan mo pa maglakad ng 30 minutes para makarating sa pamilihan. Ayan, pauwi na sila at medyo napagod na sa paglalakad. May dala na silang bigas at saka pang snacks. At bumili rin ng ticket para sa internet. Ayan, magsawa kayo sa paglalakad habang andyan pa kayo. Pag dito na kayo sa bahay, nakaupo lang palagi habang nag-cellphone. Pagsapit ng hapon, bumaba na silang lahat at ready to go na mamasyal sa kagubatan na malapit lang sa bahay ng lola ko. Nauna pa si mama bumaba para hindi mahuli sa paglalakad. Nakahanap siya ng tungkod para mahawakan niya. Ayan, sabay-sabay na sila bumaba para maghahanap ng kahit ano na pwede makakain. Kanya-kanyang diskarte sa paglalakad para makarating sa kanilang pupuntahan. Mahirap ang ganitong buhay kung hindi ka sanay, pero napakasaya. Yung tipong lahat na makikita mo ay pwede kainin na walang magagalit sa'yo. Pwede ka manguha ng mga niyog kung mauuhaw ka. Pwede ka manguha ng bunga kung magugutom ka. Yun nga lang, kailangan mo masipag magtanim para makakain ng libre. Ayan, todo hawak sila sa mga bato habang bumaba. Kailangan po talaga mag-ingat sa paglalakad para hindi ka madapa kasi napakaraming bato. Ang pagbaba lang ang pinakamahirap daanan, pero pagdating mo naman sa baba ay okay na kasi malawak na kapatagan ang lupain nila. After 30 years sa paglalakad, dito na sila sa baba. Nakita pa nila ang kamalig ng tiyuhin ko. Napakalaking kapatagan na dito. Ayan, nag-iikot dyan si ate na parang may-ari na nagsorbi sa kanyang lupain. Taniman nila ito ng mga kamuti at kung ano-ano pa. Napakalawak sa lugar at napakatahimik. Makalimutan mo talaga ang iyong mga problema. Ang ganda ng tanawin at presko pa ang hangin. Kahit sobrang init ay masigla pa rin ang paligid. At hito si Papa pinutol ang puno ng kaimito kasi napakataas, hindi nila masungkit ang mga bunga. At ito sila, tamang ngiti lang, naghihintay sa pagbagsak ng puno para makakain na. Hindi ka rin maproblema sa mga panggatong kasi napakaraming puno dito na pwede mong gawing panggatong. Si Ate Aisa ay tamang video-video lang. Biglang kumaripas si Lingling nang makita niya ang mga butterfly. Gusto niya hulihin pero hindi niya nakuha. Paglapit niya ay lumipad na sila. Si Ate Kit naman ay sumama sa paghahanap ng mga kamuti. Napakalaki ng taniman nila sa kamuti. Dito sila nag-enjoy sa paghuhukay ng kamuti dahil hindi nila ito naranasan simula bata pa. Kahit maliliit lang na kamuti ang nakukuha nila ay sobrang saya na nila. Kung masipag ka lang at marunong dumiskarte sa bukid, ay tiyak na mabubuhay ka dito. Pag-uwi nila galing sa paggala sa bukid ay nagsaing na sila.
At taas kamay kayo dyan kung naranasan nyo ang ganito sa pagluto hanggang ngayon. Mahirap man sa bukid mamumuhay pero napakasimple lang. Malayo ka sa mga taong mapanghusga. Kung umabot ka sa video ko hanggang dito, palike and share ng videos ko. Yun lang, salamat.